Paano susweldo sa Facebook? Naku, monetize na ako eh. Habang panahon matagal ka ng monetize, kaibigan, marami nang matagal na monetize sa Facebook pero hindi sumusweldo. Tanda po natin, dalawang klase po ang monetize sa Facebook. Yung isa po, sumusweldo. Bakit siya sumusweldo? Dahil nakasunod siya sa rules and regulation ng Facebook. Ayun, meron palang ganon. At yung ikalawang monetize, matagal nang monetize pero hindi sumusweldo at nag-expire pa yung kanyang pera sana. Bakit hindi siya sumusweldo? Dahil hindi siya sumunod sa rules and regulation ni Facebook. Bakit ganun? Meron palang rules and regulation na hindi niyo alam, nag-monetize kayo, tapos nag-post kayo ng ipinagbabawal ni Facebook. Ayan. O, diba? Ano yung mga pinagbabawal ni Facebook? O, number 1. Dapat, bago ka mag-monetize, ay tingnan mo muna yung mga post mo na baka merong kinikriticize si Facebook na ayaw ni Facebook. Halimbawa, ayaw ni Facebook ng maingay. Ayaw ni Facebook ng monetize ka. Ang ini-expect sa ni Facebook ay magpo-post ka ng original mo. Pero ang ginawa ng ibang monetize, sa halip na mag-post ng kanilang original, nag-share sila ng post ng may post. Ayan. Yung pong mga mahihiling mag-share ng post ng may post, kung pagkatinignan nyo po yan sa Facebook monetization, doon sa content, nanggalagay po doon sa isinyer nyong post ng may post, not eligible. No income. Ibig sabihin, no income, not eligible. Ibig sabihin, okay lang sana na pinost mo yung mga post ng may post kung hindi ka monetize. O, di ba? Doon pa lang meron ka nang nalabag. Ano? Okay, kaya nga dapat yung Facebook mong monetize ay puro pang original content mo lang. O, di ba? Kaya yung iba, 2 account, 3 account, 5 account, di ba? Mas yung isa doon, pang monetize, hindi nila yon ipinang-post ng share ng may share. O, yung pangalawa nilang Facebook na hindi monetize, yun ang pinang-share nila. At yung ala lang, eto matindi. Bakit daw kayo biglang na-hack o na-block? Kasi nga, nag-monetize ka ng Facebook mo, lahat ng pinagbabawal ni Facebook monetization na post, ginawa mo. Halimbawa, yung live mo, live ka. Akala mo maganda live. Pero after 30 days, buburahin niya ni Facebook. Tapos sa live mo, may nasagap, o sa mga video mo, may nasagap na original music. Ayaw ni Facebook yan. Pwede kanyang i-block. Tapos, mahilig kang post ng share ng share. Ano? Meron kang isinishare na hindi mo alam, may binlock na pala ni Facebook yung isinishare mo, o kaya ay siya ay danger na kay Facebook. Ayaw na ni Facebook na siya may kaso siya. Halimbawa, may kasong vlogger, ipinagsishare mo pa rin dahil maraming vlogger na hindi sinasabi yung totoo. Halimbawa, may mga vlogger, wala raw kita sa Reels. Pwede yun, wala kang kita kung bago ka pa lang at 1,000 lang ang viewers mo. Wala pang kita sa Reels yan. Ayan, paano kumikita, no? Pag 1,000 Reels lang, video, hindi ka ganong kikita dyan. Pero kung ang views mo ay 10,000, 50,000, may kita yan. At ako po, sa totoo lang, kami ni paring Ronnie Bernardo, Reverend Ronnie Bernardo, kumikita po kami sa Reels, sa video. Kasi lang naman ang kaya namin i-upload eh. Yun ang magagawa namin. Kaya papansin ninyo, iba yung kitaan sa Reels, sa video, no? 200 lang kayong viewers eh. Tama, 200 ang viewers. Meron kang 100 videos na tigto 200 ang viewers. Ilan na yon? Di 20,000, tama ba? O di may kita yon, may Reels yon. Ngayon, ang pagkakakitaan po sa Facebook ay hindi lang video, Reels, ano? Content. Pwedeng mas malakas po ang kita sa pictures. Ay mapapansin nyo, mayroong mga
mga sumusunod sa Facebook, puro pictures lang, puro pagkain. At iba pa yung kita doon sa text, no? Mahina lang yung kita sa text, pero may kita yan. At ang pinakamahinang kita, yung stars. Ngayon, kung hingi ka ng hingi ng stars, alam mo ba kung paano ang bibigyan ng stars? Ang stars mo, pag binigyan ka, ay babayaran niya na magbibigay sa iyo ng 700 pesos isang star. O sino magbibigay sa iyo nun? Ngayon, bibigyan ka ni Facebook ng isang stars. Pag ikaw ay naka aring 100,000 views o 50,000 views, bibigyan ka niya ng 0.1 stars na ang halaga ng 7 pesos. Eh kung hinihingi mo stars, wala naman nagbibigay, o so may ano yan, mukhang may diferensya na naman. Akala natin madaling mag-monetize. Monetize na ako eh. Hindi mo alam, dami mong nilalabag eh. Umakanta ka sa video, okay, binidyo mo, in-upload mo, bawal kay Facebook yun, original background music. Ano, ayaw din ni Facebook yung marumi yung paligid, may mga basura, may nakahubad, may mga damit na basahan ang sa tingin ni Facebook. Ayaw niya yan. Kailangan maayos din ang bihis mo. Kaya marami na tayo na pag-uusapan, pero hindi ka pa totoong monetize. Monetize ka dyan sa tingin mo. Pero lahat ng paglabag dun sa Facebook monetization, nagagawa mo. Ngayon, ang problema, gusto mo yan na sumweldo yan. Ang problema, may pinapadala na sa iyo na magtuturo. Kailangan lang kasi para sumweldo ka dyan, magpaturo ka, aralin mo, makinig ka sa mga nagpapayo. Eh, ang problema sa atin, minsan, sobrang galing natin. Ayaw natin. Ano, kasi baka bibigyan mo pa yan ng konting konsiderasyon. Ayaw natin ng ganun. Eh, mahirap ano. Kaya nga, tayo pinadala ng may kapal ng mga tagapagturo. Pagdating sa larangan ng Facebook monetization, aminin natin na karamihan sa atin walang alam dyan. At ang karamihan pa sa atin, nag-monetize nang hindi nila nalalaman yung pag-monetize nila. At dapat, pagka-monetize ka na, automatic, halimbawa, nag-monetize siya ngayon. Bago tayo mag-monetize, o nakita ko, nag-monetize kami ni Brother Lino Apang. 3 oras na, hindi kami mayari-yari para sa sumweldo. Bakit? Number 1, ayaw ni Facebook nang yung cellphone mo ay may issue. Ano issue? Ayaw ni Facebook nang ang i-upload mo sa Facebook, meron kang app sa cellphone na ayaw niya. Yung pang-edit mo. Yung pang-edit mo may watermark, halimbawa CapCut. O kaya ay cinematic. Pag meron niyang watermark, ayaw ni Facebook yan. O di may problema ka doon. Kaya kailangan bago ka mag-monetize, o bago ay linisin mo muna yung cellphone mo. Hindi dapat mabagal na kung ano lumilitaw. Kasi ganun nangyari sa cellphone ni ano eh, kung ano lumilitaw. Kaya hindi ka susweldo, maaring monetize ka lang. Pangalawa, malinis ba yung mga post mo kay Facebook? Dapat nakikita mo yan kung nag-monetize ka. Titingnan mo sa content kung may mga issue. Pag may nakalagay dong copyright, lilinisin mo, burahin mo yun. Eh kung ang dami mo na i-post na puro copyright, puro kanta, mahilig ka pang mag-reels ng may tugtog ng Billie Jean, kung ano-ano mga tugtog na background music mo, eh, not eligible for monetization yon. Hindi kikita yon. At maaari kang i-block ni Facebook pag nireklamo ka nung may-ari nung music. Mahilig kang kumanta, lip sync, o mahilig mo sabayan yung boses ng may boses galing kay TikTok. Ayaw ni Facebook yan. O, hindi ka susweldo pagka ganon. Tingnan nyo yung content mo, ha. Pumunta ka sa dashboard mo, punta ka sa content, tingnan mo kung may issue, burahin mo. Ako, dami niyan, ano, eh kung matagal ka na monetize, kaya nag-expire na yung pera mo eh. May problema, kailangan mo na dyan talaga ng paturo. Pwede nyo akong pasyalan, pwede nyo akong puntahan, pwede ko kayong turuan. Kung patuturo kayo, eh pagpapalain, tingnan mo si paring Reverend Ronnie Bernardo. May nakinig, may di kumikitang kabuhayan ika ngang wala nang iskam-iskam. O, di ba? Dapat wala kang nalalabag
sa Facebook monetization pag nag-monetize ka. Bago ka mag-monetize, dapat malinis ang mga post mo. Tingnan mo sa content, ano? Isa-isahin mo yan. Oras kasing meron kang nalagpasan dyan na hindi mo nabura, hindi ka talaga susweldo ka, kaibigan. Ano, dahil maselan si Facebook, ano? Kung ang content mo ay puro share, nakalagay doon, senior mo si Lapid, si Manzano, si Malonzo. Di mo alam, may issue pala yung mga post ni Lapid, may reklamo na. Senior mo pa. Merong kang senior doon na wala raw kita sa reels, may issue yun dahil hindi man totoo. Dahil yun ay post lang nung bago pa lang siya na nagre-reels. So may issue ka. Pag tinignan mo kay content yan, not eligible, dami buong taon. Ako nung maglinis ako ng mga monetization na content ko, ang nabura ko sa content ko, merong 500 videos, 500 shares. Kaya hindi ganun kadali, kaibigan. Makinig tayo, iba yung may alam sa matalino. Kasi marami sobra talino. Ayaw patuturo. Iba rin yung marunong. Marami nagdudunong-dunungan. Iba yung talagang may alam na wala lang kibuyan pero may alam. Iba doon sa matalino na nasobra talino at iba sa marunong. So doon pala makikita na ni Facebook na nagmamagaling ka na kasi nag-monetize ka pero ang mga post mo hindi ka sumusunod sa kanyang rules and regulation kung ano-ano pinopost mo. So may problema ka doon. Hindi ka susweldo. Ganun yun. Kung hindi malilinis ang post mo ay mamamonetize ka naman. Monetize ka lang, wala lang sahod. At hindi ka sasahod. At ito matindi. Hindi mo pinasuri ang yung Facebook monetization ng mga content mo. Gumawa ka ngayon ng bank account mo na inilink mo doon sa Facebook monetization mo. May issue pala yung Facebook mo. May nalabag. Pati yung PayPal mo, pati yung mga bank account mo, ibablock ni Facebook. So, hindi ka mababayaran. Kasi, nagmo-monetize ka, naglilink ka ng bank, may issue yung Facebook monetization mo, marami ka nalabag na post. Diba? Pag-usapan na, konti pala na pag-uusapan natin. May marami na, pero wala ka pa rin alam kung paano ka susweldo. Ito nga, tinuturo ko sa inyo. Hindi malinis ang post mo, may pinasok ka ng bank account na nadamay, na-block ni Facebook, Bago ka magpasok ng bank account kay Facebook, linisin, burahin mo ang mga issue, paano mo ito gagawin. Siyempre, para magawa mo yan, hindi mo nga alam Kailangan mo ng tutor, kailangan mo ng tagapagturo, guide. May ipadadala sa'yo ang Lord na guide kung tatanggapin mo. Pero kung hindi mo tatanggapin, at once in a lifetime, minsan lang dumarating sa buhay ng tao yung personal kang tuturuan, at busy na kami. Marami na kaming pinagkakaabalahan na palagpas mo. So, mahirap na. Mahirap talaga, pinadalang ka na ng pagkakataon, kita mo si paring Reverend Ronnie Bernardo, nakita lang niya yung videos namin. Ginawa niya. Pero kung ang kanyang post ay ala siyang ginawa, kundi yung pagtitinda lang niya ng ukay-ukay, nakapost. Original yun, walang music. Di pa, so konti lang naman viewers, hindi naman libo-libo, hindi naman 10,000, 20,000. Pero, magkano una niyang payout? $48. 2,700 pesos. Ganun lang kasimple. Nagkapere tao, yung mama. Di ba? Kasi, masunurin siyang tao, masunurin siyang tagapangaral. At nakikinig siya sa mga taong alam niya na pinakikinggan. Ayan, di ba? Tayo naman, pinakikinggan naman tayo at ayaw natin ng fake news. Sabi nga sa inyo, para makaiwas ka sa fake news, kailangan mag-aral ka ng journalism. Dapat alam mo yung basic kinds of reportings, yung 5W in 1H. Pag hindi nasasagot ang 5W in 1H, what, when, where, why, who, and how, fake news yan.
Kailangan masagot yan. Ngayon, sinagot na nga ng journalism ng ABS-CBN, GMA, nagbalita na. Sinagot yung 5W, binlag mo ngayon, nagulo ngayon. Nagulo yung 5W1H, wala na, makakasuhan ka pa. Yan, ganyan. Paano mo malalaman? Paano? Kailangan mong makinig, manood ng pag-aaralin o kaya pumunta ka sa isang marunong magtanong. Hindi ba sama magtanong? Ano? Maraming imagine kung ikaw ay lingkod, no? Meron kang miyembrong 200. Silang lahat ay nasharean mo. Halimbawa, ikaw muna unang natuto na sumweldo sa Facebook. Nasharean mo ngayon yung 200 mong miyembro. Lahat sila sumweldo. Kanino magtatights yan? Ayun eh! Oh, di ba? Kanino magtatights yan? Hindi sa'yo. Oh, nako, di ba? Kaya nga, ito ngayon ang aking nilalakad sa lahat ng makikinig. Tuturuan ko via personal, no? Personal, pwedeng video call, pag-aaksyahan ko ng panahon para kayo ay sumweldo. O, di naman masyadong kalakihan, pero malaking bagay, makatutulong. O, di ba? Kung may project ka ng malaking project, 200 kayo, sumusweldo kayo dyan, kalahati ka mo, ibigay mo na rito sa pinapagawang project. O, dami ko na nasasabi, pero hanggang kailan ka monetize na hindi sumusweldo? Yan ang tanong dyan At kailan ka susweldo? Mabusisi, ano? Baka di natin mayari isang araw, kung dami nating buburahin na content mo na may issue kay Facebook. Ang mga ayaw ni Facebook sa monetize, yung cellphone mo na may issue na marami naka-download na kung ano-anong apps na ayaw ni Facebook. Sino magtuturo sa inyan na ayaw ni Facebook yung apps mo? Kailangan ng video editor na ginagamit mo sa desktop, yung video pad, wala kasing watermark yun. Tanggap yun ni Facebook. Dapat may apps kasi na ayaw ni Facebook, may editor na may watermark. Ayan, ayaw niyan. Kailangan ang video mo na i-upload kay Facebook yung hinihingi niyang resolution, yung linaw, yung 720 pixel. At yan ay kung sobrang linaw ang cellphone mo, in-upload mo, minsan nagro-robot, nagkukulay green lahat kasi nga sobrang linaw. Ayaw niya yung 1080, ayaw niya yung 360. Kaya nga, dapat may pamamaraan, ano? Ang pamamaraan ko ay i-upload ko muna sa aking YouTube yung aking video. And then, after ma-upload, i-download ko kay YouTube kay YT MP4. At doon sa resolution, pipiliin ko yung resolution niyang 720 pixel. Yun ang i-upload ko kay Facebook. Okay, TikTok, kay YouTube, walang siya na nagpapalinaw ng sarili niya. And then, tandaan po natin, sa Facebook monetization, ayaw ni Facebook yung may music, lalo't hindi naman original. Pwede kung ikaw yung tumutugtog, umigitara, umakanta, original. Ayaw niyang gagamit ng -1. Ayaw niyang may masagap na nagpapatugtog kapitbahay mo, narinig yan ni Facebook, ayaw niya yan. Hindi ka susweldo, monetize ka lang. Monetize ka naman Kaya lang, nag-expire pa O hindi lalo na may problema. Nag-expire ang pera mo na meron ka na sanang $29, walang mapuntahang paano kang babayaran ni Facebook. O tapos nagka-issue ka pa. Ala na, mukhang magkakahirapan. Hindi ko alam kung after nating maiayos yung cellphone mo, Facebook mo ay susweldo ka pa kasi pagka hindi na, siguro yung baguha ka ng bagong account. At hindi naman paramihan ng followers ngayon. Actually, may nakita nga ako kahapon, 388 followers lang siya, subscriber. Pero ang viewers niya, 70,000. Matindi. Hindi pa siya susweldo. Kasi nga, kailangan, kung sa Facebook pala, susweldo na yon. Sa YouTube ko nakita yun Sa YouTube, hindi susweldo. Pero sa Facebook, may sweldo siya ron. Malaki. Kahit na 388 lang yung kanyang followers. Kailangan tandaan po natin, 720 pixel ang yung linaw ng video. Hindi marumi ang paligid. Hindi marumi. Hindi ayaw niya sensitibo. Huwag mo sinasabi sensitibong balita. Ayaw mabasa ni Facebook. Ayaw niya makarinig ng sensitibo. Ayaw niya yan.
maliban na yung sinasabi ko, tutorial, pinag-aaralan naman yan. Ano? Sinasabi ko, bawal yun. Ha? Yung may mga gumagamit yan, may mga gumagamit, kahit hindi naman totoong sensitibo, nilalagay sensitibo. Hindi naintindihan ibig sabihin na sensitibo. Hindi marumi ang paligid, suot, hindi nagmumura, hindi dumudura. Kaya hindi ka din dapat nagnganganga. Ayaw ni Facebook kasi pag nakita niya may marumi sa'yo, yung attire mo, mukhang hindi ka rapat. Ayaw, sabi nga Parlino, ayaw pala ni Facebook ng video niya yung pinakikita yung junk shop. Ayaw ni Facebook yun, may issue yun. O, di ba? Kaya kahit yung nagdadrive ka, ayaw ni Facebook nagdadrive ka, issue yun. May problema doon, may nakakasuhan dyan, Walang music copyright, Walang music copyright. Bawal yung bata na walang kasama, nag-video mag-isa. Bawal yung may kasama kang bata nakahubad. Bawal yung nakahubad ka rin. Nagbe-video ka, nagpe-Facebook ka, nag-upload ka, may mga gumagawa niyan. So ayaw ni Facebook 'yan. O, di ba? Maraming bawal. Hindi kumikita ng share, not eligible. Yung share ka ng share, hindi mo alam yung sinishare mo, may issue na, nakakasuhan na. Share mo pa ng share. Hindi ka naman siguradong totoo sinabi niya dahil hindi mo nga alam gamitin, i-apply sa buhay mo yung basic kinds of reporting ng 5W and 1H. Kung nasagot ba nung sinishare mo yung what, when, where, why, who, and how, sinyer mo pa. Tandaan natin, pagka hindi sinagot yung 5W and 1H sa pinopost nila, minsan may problema sila doon. Minsan nakakasuhan. Sinyer mo pa. May nakita ko dyan, nag-share, wala raw kita reels. Pwede ba yun? Doon nga kami kumita, sumweldo ni paring Reverend Ronnie Bernardo, ang aking example, sa reels. Dahil kasi ang mga viewers namin nakaipon kami ng 100,000 viewers, may sweldo yun, sa reel. Diba? Kita sa reels, doon kami kumikita, Sa text, pictures, ang mga pinagkakitaan, stars, nabanggit ko na yan. Tapos sa live issue. And then, ngayon po kasi ay stream ads ang ginagamit ni Meta. Para ikaw ay kumita. Kaya kahit hindi ka maraming subscriber, kahit na ang followers mo ay 200 lang, ay pwede kang ma-monetize at kumita. Depende yan sa dami ng viewers mo kasi meron yung 100 lang yung kanyang friends na followers, viral yung kanyang video. May kita sa reels yun. Sa reel kumikita yun. Pagka viral ang video, may kita sa reels yun. Saka doon sa post. And then, doon sa pag-upload mo ng video mo para makuha mo yung 720, kailangan mo ng YouTube. Kaya sa YouTube, magkakaroon ka rin ng monetization dyan pag naka 1,000 subscriber ka. At iba naman din ang kitaan dyan. Para magkaroon ka para bayaran ka ni YouTube, hindi sa PayPal, hindi sa Maya. Doon kanya babayaran sa AdSense. Yan, ano yun? Ano na naman yun? Di ba? Marami kang pag-aaralan, ang download for YouTube ng sarili mong video original ay YT-MP4. Doon mo kukunin si 720 pixel. Nasabi ko na, part 2 ito nung ating paano mag-monetize ang Facebook, paano ngayon sumweldo, paano kang susweldo kung puro issue ang inaabot ng Facebook mo. Monetize ka ng monetize. Hindi mo pala binasa, alam yung rules and regulation kung ano pinopost mo. So, pwede ko kayong tulungan mga kaibigan. PM nyo lang ako at tutulungan ko kayo kahit 1 oras, 2 oras, dilinisin natin, tutulungan kayo malinis yung content ninyo para matuwa si Facebook, para walang issue, para tanggapin niya yung bank account nyo at bayaran na kayo. Kasi baka may pera kayo. Meron akong kaibigan gusto niya pagpunta namin dyan hindi pwede pagpunta dahil kami nga ni Kalino bro kagabi 3 oras hindi matapos-tapos kasi yung cellphone niya may issue. Diba? Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang walang sawang pagsubaybay hanggang sa muli.
Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay. Romel Roque, nagsasabing, iba ang may alam. Iba yung nagpapaturo, iba yung nag-aaral, iba yung nakikinig kaysa sa mga marurunong at matatalino. Ayan. At please like, share, and subscribe. Tulungan po tayo. Kung ang natutulungan po natin sa ating samahan na na-invite nyo, halimbawa ako ay 20 kayo. O, tayo po ay follows each other, like, share in other, nadagdagan ng 20 followers mo and viewers and subscriber. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.